Ilangin nun, may nakatayong babae. Sir Jupiter, ng lamig ang buong katawan ko kasi parehong-pareho siya sa babaeng napanaginipan ko. Mahaba ang buhok, puting damit at may hawak siyang teddy bear. Kahit maliwanag, hindi ko makita ang kabuuan ng kanyang mukha dahil nakatakip ang buhok. Nakatayo lang siya, hindi gumagal. Dilim ang balat, Mas madilim ang balat at nakanganga ang bibig niya na parang galit na galit. Mas madilim ang balat at nakanganga ang bibig. Pagmulat ko ng mata, ang lalaki ang sumisigaw. Nakatingin siya sa likod ko. Paglingon ko, Sir Jupiter, nakatayo na si Nara sa likod niya. Pero hindi na siya mukhang bata. Mas mahaba na ang buhok niya. Mas madilim ang balat, Mas madilim ang balat at nakanganga ang bibig niya na parang galit na galit. Mahigpit niyang hinawakan ang leeg ng lalaki. Pero Sir Jupiter, hindi tao ang kamay niya. Parang usok. Parang anino lang. Unti-unting pinasakal ng lalaki. Sinasabi ng bata na hindi daw sila tinulungan. Hindi. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May kasabihang delikado raw ang isang pagsasama sa tuwing dumarating ang ikapitong taon. Maswerte raw kapag nalampasan ito ng walang away at mapanatili ang relasyon na makulay. Ikaw, kapuso, itutuloy mo pa ba ang pagsasama kung isang direksyon na lamang ang pagmamahalan ninyong dalawa? Dear Papa Dudu, marahil ay hindi na po bago ang storyang ikikwento ko, pero gusto ko pa rin pong ikwento dahil kwento ito ng buhay ko. Nangyari sa akin ang mga ito, magkapareho man sa kwento ng ibang tao ay iba pa din ang versyon sa mismong buhay ko. Ako po si August. Augustus po ang buong pangalan. Paghanga po ako ng inyong programa, Papa Dudu. 25 years old na po ako sa graduate ko po ay medyo nahirapan ako maghanap ng trabaho kaya noong may makita ay sinunggaban ko kaagad. Taga Maynila po ako. Ang medyo naging problema, ang training ko ay kailangan ko raw gawin sa branch ng kumpanya sa Cebu. May ibibigay naman silang allowance sa pang-upa ng matitirhan at para sa Barangay Love Stories. May kasabihang delikado raw ang isang pagsasama sa tuwing dumarating ang ikapitong taon. Maswerte raw kapag nalampasan ito ng walang away at mapanatili ang relasyon na makulay. Ikaw, kapuso, itutuloy mo pa ba ang pagsasama kung isang direksyon na lamang ang pagmamahalan ninyong dalawa? Dear Papa Dudu, marahil ay hindi na po bago ang storyang ikikwento ko, pero gusto ko pa rin pong ikwento dahil kwento ito ng buhay ko. Nangyari sa akin ang mga ito, magkapareho man sa kwento ng ibang tao ay iba pa din ang versyon sa mismong buhay ko. Ako po si August. Augustus po buong pangalan. Paghanga po ako ng inyong programa, Papa Dudu.
25 years old na po ako sa graduate ko po ay medyo nahirapan ako maghanap ng trabaho kaya noon may makita ay sinunggaban ko kaagad. Taga Maynila po ako. Ang medyo naging problema, ang training ko ay kailangan ko raw gawin sa branch ng kumpanya sa Cebu. May ibibigay naman silang allowance sa pang-upa ng matitirhan at para sa akin. 3 buwan na ilalagi ko doon at mahaba-habang panahon na malalayo sa mga magulang ko. Sabi ko, maganda naman ang Cebu, madaming pwedeng gawin, kaya hindi ako maiisip. Kaya okay naman na mawala ako ng 3 buwan sa ingay ng Kamaynilaan. Sabi naman na may kaibigan ng papa ko sa Cebu at ipinakiusap niya na baka pwedeng doon ako tumuloy sa kanila. Pumayag naman ang kumpare niya at hindi humingi ng bayad sa pagtuloy ko doon. Medyo maganda ang kabuhayan ng kumpare ni Papa at Israel na nawalan naman sila ng asawa niya sa bahay. 60 years old na ang kaibigan ni Papa pero wala silang anak ng asawa niya. Isip ko ay nakikisip ko dahil libre ang tutuluyan ko. Hanggang sa dumating na ang araw ng pagpunta ko sa Cebu. Good morning po. Pinapasok na po ako rito, kaya tumuli na ako. Oo. Sinabi ko sa kanyang papasukin mo. Pasensya na kung medyo nag-interest ka. Tinapos ko lang mga meeting ko para makapag-usap tayo ng pinakabala. Sana, hindi ka mainit. Naku, hindi po. Ayos lang po sa akin na maghintay. Alam ko naman po na busy kayo sa trabaho, Tito Jimmy. Ano yung Tito Jimmy? Jimmy na lang ang tawag mo sa akin. Po? Sige po. Kumusta ang biyahe mo? Okay naman po. Pasensya na, dito ko ito pinag-diretso sa opisina. Wala kasing tao sa bahay ngayon eh. Walang magbubukas sa'yo. Pinapunta kita rito para may bigay ko sa yung susi ng bahay. Ay, sandali. Tara, pasok ko rito sa opisina. Dali mo yung susi ng bahay. Ako nga pala si Kara. Hindi ako nakapagpakilala sa iyo sa labas kanina. Nice to meet you po. Uy, sobra ka naman. Ano po? Ang bata ko pa, no? Ay, sorry. Yung susi, ibigay mo sa kanya. Nini, akala ko sa akin itong susi. Sabay na lang tayo muli sa bahay. Papahiram mo muna kay August ang susi mo. 3 buwan na naman siya tutuloy sa bahay. Sige na nga. Ayan, ingatan mo yan, ha? Ang laki ng pakinabang ng susi na yan sa akin. Pakinabang? Oo, pakinabang. Yan ang nagpapapasok sa akin sa mansion ng Nico. Hindi ka nga rito. Ikaw talaga napakapingyan mo. Kando ka sa akin sandali. Ay, nakikinig ako. Ah, gano'n? Pinipihin kita lalo. Ano ba? Baka maabutan tayo. Sandali nga, ikukuha ko ng juice ng si August. Labas muna ako, August, ha? Sige, ma'am. Ma'am? Cute. Bilisan mo. Balik ka agad, ha? Hindi. Tatagalan ko para ma-miss mo ko. Ang bata pa po pala ng asawa niyo. Hindi ko asawa yun. Sekretarya ko yun. Alam mo na. Ah, okay. Oh, kamusta ang tatay mo? May babae ba? Wala po. Loyal po yung sa mama ko. Loyal? Wala namang ganun ah. Biro lang. Magkaibigan kami ng papa mo ng college. Nakwento nga po niya. Bigla ko naalala na napakapalaral ng papa mo. Ayaw sumama sa mga labas-labas namin. Puro libro ang gustong kasama. Ganun nga raw po si Papa nung nag-aaral pa siya. Si Mama raw po yung una't huling girlfriend niya tapos nagpakasal na sila. Kakaibang species ang papa mo. Siya na lang yata ang ganun eh. Ay, sorry. Nasa meeting ka ba? Ay, hindi po ma'am. Oh, ba't nandito ka? Pahalik nga ako sa asawa ko. Huwag ka nang bumalik.
Pawisan ako kanina eh. Okay lang yun. Para ka namang iba sa akin. Huwag na nga kasi.